Hello! Happy Mother's Day po! Happy Mother's Day po sa lahat, especially sa Women's Fellowship ng Life Reach Ministries sa Quezon City. Ako po si Sister Wen. Tulad po ng nakita niyo sa background, some call me Teacher Wen, pero pwede niyo na lang po akong tawaging Sister Wen or Ate Wen. Kapatid po ako ni Pastor Christian Solayaw, and we welcome you po sa mga first-timers sa church. Nagagalak po kami na andito po kayo sa church, although I'm not there physically, pero um, isa pong pagpapala na kayo po ay maging kabahagi ng pagsamba sa Panginoon. Um, Alam ko po na ang tema ng inyong fellowship sa araw na ito ay Finding Strength in Life's Everyday Battles. Dinagdagan ko po yon through the light of the gospel. So, paghanap natin ng lakas sa mga pang-araw-araw na mga laban ng buhay sa pamamagitan ng liwanag ng mabuting balita. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 1, 1 to 3. Kung wala po kayong dalang Biblia, I can share my screen. Wait lamang po. Okay. So, Genesis 1, 1 to 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon na. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa araw na to na pinahayag niyo po ang iyong salita sa Genesis. Lord, nais po naming marinig ang iyong tinig, ang iyong mensahe para sa amin sa araw na ito. Especially po sa araw ng Mother's Day, kasama po ng mga kababaihan sa Life Reach Ministry sa Quezon City. Lord, kayo po ang mangusap sa bawat isa. Palambutin niyo po ang mga puso at buksan niyo po ang aming mga puso upang tanggapin namin ang iyong salita ng may pananampalataya. At ang gawain ni Satanas, ng aming kaaway na si Satanas, na humahad lang upang hindi namin marinig ang iyong mensahe ay mawasak sa pangalan ni Kristo Jesus. Panginoon, ang iyong biyaya at ang iyong pag-ibig ang maghari sa aming mga puso sa oras na ito. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So sa mensahe pong binasa natin kanina sa Genesis chapter 1, 1 to 3, sabi po doon, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So nung pasimula, walang anuman. Gayunman, nandoon na po ang Diyos. At ang Diyos na yon na may likha ng lahat ay ang lumikha rin sa lahat ng bagay at sa kanya nilikha ang tao. Pero bago pa yon nangyari, ang sabi po doon, ang lupa ay walang hugis o anyo at dilim ang bumabalot sa kalaliman habang kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So ano pong ibig sabihin nun? Sa pasimula, naroon na ang kadiliman, naroon ang kawalan, at naroon ang kaguluhan. Paano nangyari yon? Sa Ezekiel chapter 28, kung magkaroon po kayo ng time, basahin niyo po Ezekiel 28, Old Testament po yon, verses 11 hanggang 19. Sabi po doon, Ezekiel 28, 11 to 19, si Satanas ay nandoon na. Si Satanas po, ang dati niyang pangalan ay Luciel, bago siya naging Lucifer. Dati po siyang anghel na nagpupuri sa Diyos. As a matter of fact, isa po siyang arkanghel o leader ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Gayunman, nagrebelde siya sa Diyos at dahil dito nagkaroon ng digmaan sa langit.
At of course, hindi siya pwedeng magwagi sa Diyos, kaya itinapon siya ng Diyos sa kalawakan. At nung oras na yon, saan siya naitapon? Sa mundo. Kaya siya yung ahas na nandaya kay Adan at kay Eva. So, kaya nga, sabi doon, may kadiliman na bago pa nilikha ng Diyos ang tao. So, ang kadiliman, ang kawalan at kaguluhang ito, ang tunay na labanan na meron tayo sa bawat araw ng ating buhay. So, may mga nanay na, of course, especially sa panahon po natin ngayon, pataas ng pataas ang bilihin, ang daming mga may mental issues, uh, ang daming mga bagay na nakakapag-stress sa atin, right? Gayon man, ang tunay na labanan na mayroon tayo ay hindi labanang nakikita o nararamdaman lang, kung hindi espiritual na labanan. Especially po sa mga kababaihan, uh, duma dumaraan po tayo sa iba't ibang uri ng season ng buhay natin at may mga pagbabago. So kung dati, nung bata pa tayo, meron tayong monthly period, right? So nagkakaroon tayo ng dysmenorrhea. Pagkatapos naman, pag nag-asawa ka, kailangan mong maghirap sa paglilihi, sa pagbubuntis, at lalo na sa panganganak. And we thought na okay, tapos na yung paghihirap natin. But kapag nagkaedad naman na tayo, ang susunod is menopause. So, parang sobrang daming pinagdadaanan ng isang babae, and um, yung pagbabago sa atin, minsan hindi na natin maunawaan yung ating sarili. So, at hindi rin madali na maunawaan tayo ng kahit na pinakamalapit na mga tao sa ating buhay. And minsan iisipin mo at hindi mo rin maunawaan yung sarili mo kung bakit ako ganito. At may ibang tao nga na hindi na nila gusto yung sarili nila, right? And um, may mga ibang tao na parang nagre-reminisce na lang na, oh, nung dalaga pa ako, ang payat-payat ko, ang sexy-sexy ko, ngayon losyang na ako, and stuff like that. But ang totoong problema is hindi talaga physical, kung hindi yung kadiliman na hindi natin nakikita. Yung kawalan sa atin na, yung kawalan na yun na pinipilit nating punuin sa mamagitan ng ibang bagay. Kaya nga, kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. And especially social media, ang mga Pilipino ang isa sa pinaka active users ng social media. And dahil doon, um, madali sa mga Pilipino na ikumpara yung sarili nila sa mga tao, sa mga celebrities na nakikita nila. And um, nandun yung tendency na ipakita sa o magmayabang tayo sa ibang tao na, oh, this is my perfect life. Pero ang totoo is hindi naman ganoon. So, yung kawalan na yun na pinupilit nating punuan ng ibang bagay at kaguluhan sa pag-iisip. So, at kaguluhan sa damdamin, sa ating espiritu. Yung tatlong kalagayan na yun, na kadiliman, kawalan, at kaguluhan, hindi lang siya emosyonal, hindi rin lang siya mental, kundi espiritual talaga siya. Tulad po ng sinabi ko kanina, nang pasimula pa, naroon na ang kadiliman, naroon na si Satanas. Kaya nga, sa verse 3, sa binasa po natin sa Genesis chapter 1, sabi po ng Panginoong Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon na. Ano pong ibig sabihin nun? Sa madilim na parte ng ating buhay, sa magulo at sa hunghag o blankong parte ng ating buhay, dapat na magningning ang liwanag ni Kristo sa atin. Ulitin ko po, dapat magningning ang liwanag ni Kristo sa madilim na parte ng buhay mo. Ang tanong, nakikita mo ba ang kadiliman sa buhay mo o sa pamilya mo? Nakikita mo ba ang kadiliman sa buhay mo at sa pamilya mo? Meron po akong childhood friend, um, um, hindi ko na lang
babanggitin yung pangalan niya. But she's letter A. So yung childhood friend A ko na yon, mula pagkabata, magkasama na kami and everything. And dumating yung panahon na from Caloocan City, lumipat kami ng pamilya ko ah, sa Quezon City. And dumaan yung maraming maraming taon at minsan bumibisita pa rin ako sa kanila. And isang araw nabalitaan ko na ah, nagka-cancer yung tatay niya. And he's basically dying. He was basically dying. At tinaningan na ng doktor yung tatay niya. So nung bumisita ako, um, that was the time actually na pumanaw na yung tatay niya after, yun nga, after he suffered from cancer. And habang nasa biyahe ako, na iniisip ko siya, nakasakay ako sa tricycle. Sabi ko, paano ko kaya siya tutulungan? Matalino naman yung kaibigan ko, so siguro pwede ko siyang tulungan mag-apply ng scholarship. O kaya pwede kaming lumapit sa DSWD, humingi ng tulong. Or ano kaya yung pwede namin magawa? Kasi ang dami nilang problema. And sa ingay ng tricycle, habang nagbabiyahe ako, merong tinig ang Panginoon na tinanong ako sa puso ko. Sabi niya, "When, ano ba talaga yung tunay na problema ng kaibigan mo?" Sabi ko, "Panginoon, mahirap po sila. Tas yung tatay niya po nagka-cancer at namatay." And again, tinanong ako ng Panginoon, "When, ano ba talaga ang totoong problema ng kaibigan mo?" Sabi ko, "Tama ka, Panginoon. Nahiwalay po sila sa'yo. Lahat ng tao ay nahiwalay at nagkasala sa'yo. At hawak sila ng kadiliman. At sa pusong ko, nangusap muli ang Panginoon, kung gayon, ibigay mo sa kanila ang tunay na sagot." So, minsan naiisip natin na, oh, hirap ako financially. Kung magiging mayaman lang sana ako katulad ni, let's say, si Elon Musk. Elon Musk po yung CEO na um, mayamang mayaman. Siya yung pinakamayamang tao sa buong mundo ngayon. Kung magkakapera lang sana ako, hindi na siguro ako magkakaproblema. Or ang problema ko kasi hindi ako kagandahan. Kung sana kung magiging maganda lang ako o maging glass skin siguro ko, um, hindi ko na po problemahin. Wala na akong problema kasi magiging sikat ako. I will receive all the love and all the attention and everything. But totoo ba na malulutas ang problema natin kung nasa atin na ang pera, ang kagandahan at ang kasikatan? Or may sakit kasi kung masasakitin ako, or um, siguro kung mapapagaling ako sa karamdaman ko or magiging healthy ako, wala na ako magiging problema. So ang tanong, kapag halimbawa may sakit ka ngayon, na kung mapagaling ka ba sa sakit mo ngayon, wala ka na bang magiging problema? Hindi ka na ba uli magkakasakit? Definitely not. Lahat tayo, darating talaga sa panahon na kailangan tayong pumanaw o mamatay. At may iba na nasasabi na yun nga, gusto nilang maging pinakamayaman o makaraos man lang sa kahirapan. Ang tanong, lahat ba ng mayayamang tao ay wala ng problema sa buhay? Kung gayon, bakit may mga nagpapakamatay? Alam niyo po ba na sa Korea, maraming taon po kasi akong tumira sa Korea. Alam niyo po ba na ang Korea ang isa sa pinaka mataas yung rate ng suicide? Bawat araw, bawat sandali, um, if I'm not mistaken, every 10 seconds may nagpapakamatay na Koreano. So, kung meron na silang pera, meron na silang lahat, bakit pa sila magpapakamatay? Kilala niyo po ba si Marilyn Monroe? Si Marilyn Monroe ay, nung panahon niya, sa mga medyo may edad, siguro kilala niyo po siya. Siya yung babae, yung Amerikana na lumipad yung palda niya tapos tinakpan niyang ganyan.
Tapos may nunal yata siya dito. So, sobrang sikat niya na even yung mga president nahuhumaling sa kanya. And she has so many fans. Pero, paano siya namatay? Hindi siya makatulog. And nung namatay siya, ah, bilang resulta ng biopsy, nakita sa tiyan niya na uminom siya ng pagkarami-raming sleeping pills. Anong ibig sabihin nun? Nagpakamatay siya. So imagine, kung nasa kanya na lahat ng atensyon ng mga lalaki sa mundo, bakit ka pa magpapakamatay kung talagang masaya ka? So ano pong sinasabi natin dito? Ano ba ang tunay na problema mo? Later on, magkakaroon po kayo ng forum time. Ang alam ko po, ang sabi ni Jen, magkakaroon kayo ng small group. So, himay-himayin po natin at talagang tanungin natin, ano ba ang tunay na problema ko? Ano ba ang tunay na problema ng pamilya ko? And um, sa biyaya ng Panginoon, naunawaan ko na ayon sa salita ng Diyos, ang tunay na problema ay hindi karamdaman, hindi kahirapan, kundi ito ay kadiliman. Yung problema ng tao na pagkahiwalay sa Diyos at pagiging makasalanan. Yun po yung tunay na problema. Yung kawalan ng pananampalataya natin sa salita ng Diyos, yun po ang tunay na problema. Yung katotohanan na kahit umaattend ka ng church, hindi mo marinig yung message ng Panginoon, yun ang tunay na problema. At ang mga Pilipino, very religious. Ang kasabihan ng mga Pilipino is, oh, magcha-church muna ako nang mabawas-bawasan ang mga kasalanan ko. Really? Mabawas-bawasan, mga ilang porsyento po kaya ang mababawas. That's religion. That's lifeless religion. Wala pong buhay, tunay na buhay sa relihiyon. Bakit po? Ang relihiyon is kung ano yung ginagawa natin para sa Diyos. At wala namang masama doon. However, hindi yun sapat upang iligtas ka. Hindi yun sapat upang mabayaran ang kasalanan natin. Hindi yun sapat para gapiin, talunin si Satanas. So, nung naunawaan ko po yun, yung panalangin ko para sa kaibigan ko ay naiba. Yung message ko sa kanya nung binisit ko siya is naiba. Naunawaan ko and na-remind ako ng Panginoon na ang tunay na problema niya ay spiritual. Kung gayon, isa lang ang tunay na kasagutan sa buhay niya. Walang iba kundi ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Tanging si Hesukristo. Nawa ang liwanag ni Kristo ay magningning sa buhay mo ngayon. Nawa ang liwanag ni Kristo ay magningning sa iyong mga anak, sa iyong asawa, sa iyong pamilya. Hindi po ang Kristo na gusto mong maging siya. Minsan kasi, especially sa mga Pilipino, hindi natin namamalayan na yung Kristo na sinasampalatayanan natin is yung Kristo na Diyos-Diyosan. Ano pong ibig sabihin nun? Panginoon, pagpalain niyo po ako. Panginoon, pagalingin niyo po ako. And kapag sinagot ng Panginoon yung panalangin natin, hallelujah, praise God. At kapag hindi, kiss-kiss pa, kiss-kiss. Parang ginawa natin siyang genie. Kiss-kiss pa, kiss-kiss pa. Kulang pa yung panalangin ko o kulang pa yung devotion ko sa Diyos. Hindi po yun ang tunay na Kristo na sinasabi ng Biblia. Hindi po naparito si Kristo pa sa mundo at napako sa krus para payamanin ka. Ang Kristo na nagmamahal sa iyo, ang tunay na Kristo na sinasabi ng Biblia ay naparito upang wasakin ang gawain ng dyablo. Sabi po sa unang Juan 3:8. Ang tunay na Kristo na naparito sa mundo ay naparito upang iligtas ka sa kasalanan. Kasalanan nagmula pa kay Adan at kay Eva. Ang tunay na Kristo ay dumating upang makasama ka. Bakit po may kahungkagan o kawalan sa atin na pinupunaan natin ng social media, ng pagmamahal, ng ibang tao? So kapag yung, halimbawa, ah, ang lahat-lahat sa buhay mo ay mga anak mo. At pag lumaki na sila, nagkaasawa na sila, magiging blanco na yung buhay mo. Why? Because yung naging idols mo yung mga anak mo eh. So, yung kawalan sa puso mo, pinupunuan mo ng ibang tao, ng ibang bagay. Hindi po yun magiging sapat.
Kaya naparito ang Kristo upang makasama ka. Ngayon po ang Panginoong Yesus ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Sabi po sa Revelations 3:20, narito ako sa labas ng pintuan at kumakatok. Sino man ang duminig ng tinig ng Panginoong Yesus at pagbuksan siya, buksan ang kanyang puso at tanggapin ang Panginoong Yesus bilang kanyang personal na tagapagligtas, bilang kanyang tunay na Kristo, sabi po ng Biblia, ay maliligtas. Kaya inaanyayahan ko po kayo, kung nais niyong ipahayag ang tunay na pananampalataya niyo sa tunay na Kristo, sumunod po kayo sa panalangin ito. Pikit po natin ang ating mga mata. Gawin niyo po itong personal na panalangin. Ipahayag natin sa ating puso at ng ating mga labi. Panginoong Hesus, kailangan po kita. Inaamin ko po na ako ay makasalanan, nahiwalay sa iyo, at walang kapangyarihang gapiin si Satanas. Iligtas niyo po ako. Kaawaan niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw, Panginoong Hesus, ang Kristo, na parito upang wasakin ang kadiliman sa aking buhay, upang iligtas ako sa aking tunay na kasalanan na pagkahiwalay sa Diyos, upang makasama mo ako. Dahil mahal mo po ako, binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso at tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking tagapagligtas. Magmula ngayon, ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Magliwanag ka, Panginoong Hesukristo, sa aking buhay at sa aking pamilya. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Forum time niyo po at nawa magkaroon po kayo ng meaningful time na mag-share and mag-pray together. Again, Happy Mother's Day po. I hope to see you, God willing, when I see you. God bless you po. Bye-bye.